Sabi niya, ano, sister, kumusta? Ay, sabi niya, uy, tita babes, kumusta ka naman? Sabi ko, ito, maayos man, ikaw din, ano, nang nita, ay maayo man. Alam mo ang buhay ko, makakaon daw, tulong busy sa isa kaadlaw, makaiyok gamay, lipay na. O diba? Naintindihan niyo yun. Sa Tagalog, yes, tatlong beses kumain, maghapon, makabandok, konti sa gabi, masaya na. Naintindihan na. Kaya yan. Kasi may bata eh. Yes, oo. Ano yun? Parang, siyempre parang nakakatuwa baga. Kaya sabi ng ako ko, oo, sabi ko ako ngayon na wala na si Lolo Ding. Nakakasaya na lang ako. Minsan tuloy nag-iisip ko, hindi naman ako ganito kadali-dali. Tahimik ako, pero naa-adapt ko siguro yung asawa ko kung magbiro yun. Akala mo totoo. Masyadong close yun, strict kong tingnan. Pero grabe yun kung magpatawa as in. Kaya sabi ko, naman ako na yung klase yun, nagpapakasaya naman ako kasi ako yung totoo. Kaya, praise God, hallelujah. Thank you sa lahat ng biyaya na dumating. Amen. Higit ang ating kalusugan. Kasi sa 23 na, ang ganda ko pang mag- Amen. Ano po, para makapag-vision na po tayo. Sister Elita, sino ba yung asawa ni Sister? Rudy. Tatay Rudy. Sila. Sige po. Tayo na po tayo na makapag-umpisa na po tayo kumain. Tapos si Janice. Tayo na po tayo. Ang sinadala ni Lord ay si Brother Kiko Agrabante upang Amen. makayan ng mabuting balita mula kay Lord. Sige first po. Janice ako libo. Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Seek ye first thy kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Una po sa lahat ay pasalamat namin sa buhay na kaloob mo, sa pag-ingat mo sa araw-araw, sa pag-provide mo sa aming pangangailangan, sa pagbigay mo ng lakas para kami magtagumpay sa mga pagsubok at hamon ng buhay. Higit sa lahat, salamat o Diyos sapagkat tinawag mo kami sa karamihan. Pinagkalooban ng kakayahan na makapaglingkod. Papurihan at pasalamatan ka sa aming buhay. Sa hapong ito, isinusuko namin sa iyo ang aming sarili. Handang magpatuwid at magpabago ng buhay. Pakialaman mo ang aming puso at isip na ikaw lamang, Panginoon, ang siyang maghari sa aming buhay. Huwag kaming madaig ng anumang hamon ng pagsubok o tukso sa buhay. Bagkus, Panginoon, makalakad sa kabanalan at katuwiran na ibig mong mangyari sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sapagkat araw-araw tinuturuan mo kami. Araw-araw pinapatatag mo kami sa pamamagitan ng mga sirkumstansya o sitwasyon. Sapagkat sa lahat ng bagay na nagaganap sa buhay namin, palagi kayong may mensahe sa mga naglilingkod sa iyo. I-bless mo, Lord, ang tahanan ito, ang mga lingkod mong narito ngayong hapon. Ang pagkakataong ito, Father God, ay isang napakagandang pribileyo na muli ka namin makaniin. Na sa bawat hangarin ng mga lingkod mo, Panginoon, ay mararanasan ang iyong presensyang banal at magkakaroon ng katatagan sa buhay. Magkakaroon ng pananampalataya na kahit kailan hindi kami madadaig ng anumang hamon sa buhay. Bless mo ang tahanan ito, Panginoon, maging mga tahanan ng mga lingkod mo ngayong narito, O Diyos. Bless mo kaming lahat sa hapong ito, Father God. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Ang babasahin ko po ay maikli lang ayon sa awit
chapter 19, verse 1 hanggang 3. Sumainyo ang Panginoon. Dakila ang Diyos sa gitna ng mga likha. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila, malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang katlang. Patuloy nag-uulat sa sunod na gabi at araw. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay. At wala rin narinig na kahit na anong ingay. Mga kapatid, mga lingkod ng Panginoon, ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Praise God. Palapakan natin ang ating Panginoon. Pwede na tayong kumain. Fasting po. Fasting po. Bibilisan ko po kasi pag ganitong may handa, hindi ko makapokus. So, thank God. Mamaya po yung mga prayer nyo ay sulat nyo para ma-pray natin sa Lord. Ano po? Para sa ganun ay hindi na magkamali ng pangalan. Bakit bang pangalan mabanggit ko dyan? So, thank God sa mga buhay ng mga nanay, ng mga sisters. Kanina po ay pinag-aralan ko din yung gospel ngayon. Pero niloob ng Diyos na ito ay tumino sa puso ko about gratitude. No? Ang mga patutuo niyo po ay umakma sa ating mga message tungkol sa pasasalamat. Pasasalamat sa maraming bagay sa buhay natin. At kapag ang tao ay hindi marunong magpasalamat, palagi tayong may reklamo. Kapag hindi tayo marunong hanapin kung saan tayo pwedeng magpasalamat, palagi tayong malungkot. Pero pag nahanap natin ang mga bagay na dapat nating pasalamatan, doon natin mapapagtanto na kahit kailan pala hindi siya nagkulang sa atin. At ang pusong mapasalamatin ay kinalulugdan ng Diyos. Ang ayaw na ayaw ng Panginoon ay ang pusong ingrato. Amen? Ang pusong mapang-rebelde. Ang pusong mapagreklamo. Sapagkat ang pagrereklamo, ang pagre-rebelde ay pagpapakita naman sa atin sa ating Panginoon na para bang nagkulang siya. Which is hindi naman siya nagkulang, tayo naman ang nagkulang. Pero ganun pa man, kailangan sa lahat ng pagkakataon, mayroon tayong pusong mapasalamatin. Iyon po pala ang unang disiplinahin ng isang Kristiyano. Na magkaroon tayo ng pusong mapasalamatin nang sa ganon, walang lugar ang dyablo sa buhay natin. Kasi nananahan ang dyablo sa buhay natin doon sa lugar na tayo ay nalulungkot. No? Doon sa lugar na tayo ay nagre-reklamo at naghahanap. Sasabihin ng dyablo, oh, walang pentang paglilingkod mo, magsugad ka na lang. Walang pentang paglilingkod mo, magawa ka na lang ng gusto mo. Pero ang taong nakokontento sa buhay niya, ay natututo siyang magpasalamat sa bawat nagaganap sapagkat alam niya na ang Diyos ang kumukontrol ng buhay niya. Kaya nga, a heart of gratitude sa Tagalog ay pusong mapasalamatin. Amen ba? Ang pagiging reklamador natin ay hindi natin maitago. Ang pagiging malungkot natin ay hindi natin maitatago sapagkat ito'y lumalabas sa ating pagkatao. Pero dito wala namang lingkod na malungkot, laging masaya. Kaya nga, pag-aaralan po natin, ano yung pusong mapasalamatin mga kapatid ko sa Panginoon. Habang tayo ay nagkakatipon ngayong hapon, magpabigay tayo ng pansin sa ating pag-reflect sa ating buhay na ang lahat ng bagay ay surrounded sa kabutihan ng Diyos. Kung titingnan po natin, nasa palibot natin, nasa bawat area ng buhay natin ang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Sobra ang goodness of God. Siguro habang tumitindi yung problema natin at nalalampasan mo, the more na nai-enjoy natin yung buhay. Nung dumaan tayo sa mga karamdaman, akala mo hindi ka nabot ng 2025 at eto pa rin tayo ngayon, sobrang kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Sobrang goodness ng ating Panginoon. Kaya nga sabi ko, we are surrounded by God's love. Tayo ay napapalibutan ng pag-ibig ng Diyos. At hindi natin ito mararamdaman, hindi natin ito mapapansin, hindi natin ito makikita kapag lalo nating hinahanap ang mga problema. Kaya nga tinuturuan tayo ng punong lingkod, wag mong sabihin na mahirap. Kasi magkakaroon ng puwang ang demonyo.
Although in reality, nagkakasakit tayo, huwag mong sabihin na may sakit ka. Kasi lalong magpapalala ng ating karamdaman. Kaya, hindi tumatalab sa mga taong mapasalamatin ang mga kabigatan sa buhay. Kahit makikita nyo, maraming tao sa palibot natin ang nagtataka sa mga Asia. Anong meron dyan? Hindi sila tumatanda. Ang sasaya nila. Pero wala namang mga pera yan. Kala lang nila, no? Ginanilaan. Joke lang. Yung mga utang yan. Pero ito mga kapatid ko, sapagkat meron tayong pusong mapasalamatin. Amen ba? Yun ang ating tatak. Unang dapat pasalamatan is gratitude for creation. Ang unang pasalamatan natin na tayo ay ipinunla ng Diyos sa sinapupunan natin ng ating magulang. Kaya nga, pinapatunayan ng mga taong may disability na sila ay hindi naghihinanakit sa Diyos. Kasi kahit paano, ipinunla tayo sinapupunan ng ating magulang at nagkaroon ng buhay. Pero pagdating ng pagsubok, mga problema, may nagsabing tao, Lord, mas magandang mamatay. Aba, di mo nga alam kung paano ka nabuhay, no? So, ang mahalaga, makita natin yung tinatawag na pagkalikha niya sa atin sapagkat ang pagiging tao natin ay testamento ng kanyang kapangyarihan. Yung creation niya is amazing power, kamangha-manghang kapangyarihan ng pag-ibig niya sa atin. Nakikinig po kayo? Amen. Kaya nga, sa totoo lang, isang kasayahan ng magulang na magkaanak. Yung asawa ko, nung malaman kaming walang anak, umiiyak yan pag may nakita yan, nagyayaka ko ng anak. Minsan nakikita ko siya lumuluha. Nakokohan niya. Nararamdaman niya yung pain kasi nagbuntis din sana siya pero hindi na natuloy. Ang problema, nasa dulo ng kami ng edad, no? Kaya hindi na natuloy. Alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, yung buhay ay regalo ng Diyos. Maraming taong pwedeng magpa-doktor, bumili ng maraming doktor pero hindi nagkakaanak. Yung iba, yung gamay na konting gabi, nabubuo, no? Ganyan yung grace ng Lord, it is a gift of life, ha? Regalo ng Diyos sa buhay. Kaya yung pagiging tao natin sapat na tayo ay maging magpasalamat. Sinabi natin sa John, sa Psalm 19 verse 1, mga kapatid ko sa Panginoon, dakila ang Diyos sa gitna ng mga nilikha. Sa lahat ng kanyang nilikha, tayong tao ang pinakamit. Bakit? Natutong umibig, natutong masaktan, natuto sa lahat ng bagay. Kaya yung sakit may katapat na saya. Hindi mo daw masasabing masaya kapag hindi ka natutong malungkot. Kasi palaging may katapat. Nagiging tayong mas lalong masaya kapag naranasan yung sobrang lungkot. Kaya palaging may reciprocal, palaging may kapalit mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya unang dapat nating malaman yung ating existence, yung ating pagiging tao. Sapagkat walang makakagawa nito kundi ang Diyos. Amen ba? Walang makakapunla nito sa ating kundi ang Diyos kasi napupunan ng ating mga magulang. So, gratitude for provision. Ang pasalamatan natin siya ay nagpo-provide. Amen ba? Kapag humihinga ka pa ngayon, pinaprovide niya yung hangin mo. Minsan pinapatunayan ng Diyos yung hindi natin pinapansin, bibilhin isang araw. Yung oxygen, bibilhin mo yung tangke ang mahal-mahal. 5,000, 2,000. No? Kaya pag maubos na yung tangke, naninervous na, hindi may sakit yung mga nagagastos. Diba? So, God provide. Kapag humihinga ka, hindi naubos. Kaya doon sa simpleng bagay, mararamdaman mo that God's love is infinite. Walang hanggan, no? Walang patid ang kanyang biyaya, mga kapatid ko. Kaya sabi ni St. Paul, buhat sa kayamanang hindi maubos sa pamamagitan ng kanyang kaluwalhatian sa atin, sabi sa Philippians 4:19. So, ang taong hindi ingrato ay marunong magpasalamat sa bawat biyaya meron tayo. Amen ba? Kaya nga, meron siyang kwento, nagpapasalamat ako, Lord, maganda ang ulam namin. Masarap ang ulam namin. Nung sunod na araw, sabi ng anak, Papa, magpapasalamat ka ba? Tuyo na lang ang ulam namin. Pasalamat pa rin tayo sa Diyos kasi may tuyo pa tayo. Sunod na araw, wala ng tuyo, asin na lang.
Papa, magpapasalamat ka pa? Siyempre. Hanggang sa mawala. Magpapasalamat ka pa? Sige daw, sige daw. Magpasalamat kasi buhay ka pa. No? So, yung mga bagay na hindi matatarok ng mga taong walang unawa sa salita ng Diyos. Kasi maraming tao, maraming pagkain, pero hindi dumating sa ganyang edad nyo, no? Ang tatandaan nyo na, no? Joke lang yan. Ibig sabihin, tumaas na yung edad. Ako, minimiti ko rin, maging ano na rin, kasi yung asawa ko may ano na sa Jollibee, no? May tawag na? Magka-senior na rin, pero diba? Mayroong 20% Jollibee chocolate. Diba, nag-ano sila ng... Oh, ngayon ayaw niya na matanda kayo, no? Amen. So, salamat na malaki. Amen. Pasalamat na tayo ay nagkakaedad na. Kasi nakarating sa ganito. Amen. Yung pagsalita ko, binigatan ko lang para Amen ba? So, gratitude sa sa provision niya sa atin. Kaya nga, napakahalaga na ito ay lagi nating panahon ng paglimit-limit. No? Yung gawain natin ay napakalaking bahagi sa buhay. Napakalaking bahagi sa buhay natin na nafe-fill in tayo lagi. Nalalagyan lagi yung ating mga kalungkutan. Nawawalan ng lugar ang diablo sa buhay natin. Nawawalan ng lugar ang pagre-reklamo sa buhay natin. Kaya may mga taong depressed, no? Kasi hindi napapalitan yung isip nila. Nag-overthinking. Di nila alam ang katapat lang pala nun, inihilik-silik lang. No? Inihilik-silik. Sabi, praise the Lord, tapos na yung problema. Wala nang problema. Amen. Ganun naman talaga. Gratitude for relationships, mga kapatid. Anyway, kung meron man tayong mga conflict, nagkapintuan nga kami ni nanay kanina about relationships sa mother and child and daughter, dumadaan nyo. No? Wala namang pamilya hindi tumaan sa ganito. Yung bunso kong kapatid, hinamon yung tatay kong suntukan. Sabi ng tatay ko, nagawa mo yan? May dala pang kararo yung kapatid. Sobra talagang daming mga problema. But alam nyo, the most excellent sa buhay natin yung magandang relasyon. Kaya, kung meron tayong ipanalangin, yung magandang relationship. Huwag tayo pong magpatuloy na naglilingkod na mayroong bakante ang ating relasyon. Medyo mabigat to kasi hindi naman tayo perfecto, di ba? Minsan, ibinubuhos na lang natin yung paglilingkod kasi marami tayong pamilya na umapi sa atin. Sabi nga na isang sister brother, pag nasa gawain ako, lumilipad ako brother. Pag kumakanta na yung worship, iba na yung pakiramdam ko. Pag nag-share ng organ, lumalakas na ako. Pero pag nag-give thanks, nalulungkot na ako. Uuwi na naman kasi. Naramdaman ko yung lungkot niya. Kasi pagbalik niya doon sa dati, balik siya sa realidad. At hindi yun mangyayari kapag ang uwi natin ay tunay ng tahanan natin. Na wala tayong sigalot, no? Kasi hindi lahat ng oras nasa gawain tayo. May panahon na haharap tayo sa tunay nating lugar. Sa tunay nating tahanan, mga kapatid ko sa kanila. Yung relasyon natin, higit sa lahat sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya malaking hamon kasi hindi ka pwede magpilit ng anak, hindi ka pwede magpilit ng ina. Lord, marites ang nanay ko, palitan mo siya. Hindi pwede din. Kasi ibinigay sa atin ng Diyos siya kasi yun ang krus sa atin, mga kapatid. Ang mahalaga na i-enjoy natin yung bawat pagkakataon. Kaya yung relationships, mga kapatid, is more than money, it is more than anything else. Sobra pa sa pera, sobra pa sa yaman kapag wasak ang relasyon. Kaya alam ko na bawat isa atin may mga konflict kahit paano. Pero ito nga yung lagi kong pinagmamalaki at pinagyayabang. Sabi ko, Lord, hindi na ako maglilingkod kung ang aking pamilya, ang aming buong sambahayan, ang aming kanaywasak. No? So kahit paano, meron tayong magandang ugnayan. Kasi pag may maganda kang ugnayan, hindi ka man humingi ng prayer sa mga prayer partner, may immediate na nakikialam sa Diyos unang-unang pamilya mo. Yung mga mahal natin sa may sila, yung unang nakikialam. Kaya sabi ng nanay ko na buhay ka, alam mo, di nyo lang sinasabi kahit inaaway nyo kung hindi ako tumitigil sa pag-pray sa inyo. Araw-araw nagmumotor ka, araw-araw nagbabiyahe ka, araw-araw din akong lumalapit sa Diyos. Ganun katindi yung relationship natin. May nagmamahal. May nagmamalasakit, may nakikialam, mga kapatid.
kapatid ko sa Panginoon. Amen po ba? Kaya sa atin manggagaling yung patience, yung ating self-control. Hayaan na natin sila kung inaaway tayo. Hayaan na natin sila kung may mga masalingkot na buhay. And after all, darating din yung bunga, no? Kaya nga tanong ko kay Nanay kanina, i-maritos ko sa inyo. Sabi ko, minsan hindi dumating sa isip niya na kahit may conflict na magalit, no? Hindi dumating sa isip niya na sana mapakama ko. Walang ganun sama doon. And most especially yung Diyos natin. Kaya sabi nung nanay ko, huwag niyo akong awayin. Kasi nasasaktan ako pag inaaway niyo ko kasi alam kong mahihirapan kayo. Isang pahirap sa anak kapag inaway niya ang kanyang pamilya. Ang makaawa ng nanay ko, huwag niyo kong awayin kasi kayo ang kawawa. Amen po ba? So mga kapatid ko sa Panginoon, a gratitude for relationships mga kapatid ko sa Panginoon. And a gratitude for redemption. Pag sinabing redemption, tayo ay tinubos. Inilipat sa buhay, sa kamay ni El Shaddai. No? Inilipat tayo sa piling ni El Shaddai na kung saan nagbibigay katagumpayan. We are forgiven and redeemed through the sacrifice of Jesus. Kahit yung taong tumanggap kay Jesus, yung taong naniwala kay Jesus ay naging partaker, naging kasama sa kumpanya niya, naging kasama sa vineyard niya. Kasama kanya sapagkat siya ang ating tagapagtubos. Sa isang laan, ang pinakamasaklap ng marimata, yung value mo, kung 10 milyon, magiging 500,000 na lang. Sa buhay natin, kapag tayo ay hindi natubos ng Panginoon, magiging mababa yung value natin. Kahit magiging masalimuot yung buhay natin. Kaya sa totoo lang, sabi ng professor namin, ang pinakamatinding sakit ng tao ngayon, yung mga politiko. Hindi naman lahat, no? Baka may senador dito sa inyo. Kasi sabi ni Father, ang kanilang sakit ay pagiging sakim, pagiging gahaman. Pag sila ay may 1 million, kailangan nila yung 1 billion. Ha? Hindi sila magiging masaya na sila yung may 1 million, may 5 million. Ang akala nila pag sila ay may 1 billion, magiging masaya sila. Pero pag nakamta nila yung 1 billion, hindi pa rin masaya. And that is what we call spiritual sickness. Walang nagiging masaya kapag ang sakit natin ay ang ating sakit. Amen ba? Pero yung mga taong simple lang ang buhay, sapat na. Amen ba? Yung mga taong simple lang ang buhay, yung makakain ka sa 3 beses sa isang araw. 3 beses sa isang araw. Sobra pa nga eh. Pa-stop. Mahali, tinuturan ng tao din. Ngayon lang nakarinig na ganun. So, gratitude for redemption, tayo ay tinubos ng Lord. Amen ba? Ako sa lumang buhay ko, napakaligalig ko po. Ang isang unang ebidensya sa aking buhay nang ako'y baguhin ng Diyos ay pwede mo kong itambak sa isang gilid maghapon magdamag na walang legal. Amen ba? Nung hindi pa naglilingkod, kailangan ko ng barkada, kailangan ko ng tropa, kailangan ko magliwaliw, kailangan ko mag-inom, ang daming hinahanap. But when we nakamtan natin yung peace of mind, hindi ka na ganun, di ba? Nagiging payapa ka na, sapat na yung maghapon, ang iniisip mo lang, Miyerkules na naman, Lord. May NPG na naman lalo, may birthday, ang sarap nun. Di ba kayo tumasin natin? Ayan ba? Kaya sabihin niyo mga birthday niyo para sa NPG, puntahan natin. Amen. Amen ba? Gratitude for redemption. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only Son. Siya ang ating tagapagtubos. Siya ang ating Diyos na buhay. Nahahango sa lahat ng mga kasalanan, sa lahat ng mga kalukuhan na itinanim ng kalaban sa buhay. And you know what? Kung titingnan mo yung gospel niya at nakaraang linggo, pinakita doon yung grace ng Lord, no? Hindi siya marunong mag-label. Yung bugtong na anak na nagkasala, ginasto niya yung lahat ng pera. Bumalik sa kanya, pero tinanggap niya.
Yung babae ngayon nakiapid, nahuli. Alam nyo, ang bigat ng babaeng nahuli ng kipid ay batuhin hanggang mamatay. Ganun kabigat ang parusa. Pero sabi ng Panginoon, go and sin no more. Sabi ng Panginoon. Ang tao, marunong mag-label. No? Kahit nagkasala ka, tatapkan ka niya sa isip. Kahit pa, anong gawin mong mabuti, magtatay ka ulit ng another bricks para ma-recover mo yung ginawa mo. Kaya nga parang ang illustration nito, parang naglagay ka ng pader, no? Yung mga hollow blocks, isa-isa bago ka makabuo ng malaking pader. At pag yun ay nawasak, parang yung reputation din natin, nawasak yun. At para mabuo yung isang pader, magtatayo ka ulit ng panibagong bricks by bricks para mag-build mo yung pader na yun. Ganon din yung buhay natin, mga kapatid. Sabi ng mga magulang ko nun, wag na wag niyong hayaan na mabasa ang pakilig niyo. Kaya lang pag umuulan, nababasa eh. Sometimes dumadaan sa pagkabasa, di ba? Kasi limitado yung ating kakayaan. But ang isang mensahe ng Panginoon is, we cannot label, He will not label us. Hindi yung, sino ba yung kumari natin? Yung marites, may label sila, di ba? Yung hindi nagbabayad ng utang? Yung babaero? Yung lasinggero? So, meron kang tatak, pero ang Diyos hindi ganun tumingin sa'yo. Marites ka, lasinggero ka, babaero ka, hinahanap ka niya. Kasi tinubos ka niya doon sa mga kalokohan, kasalanan na gawa mo. He will not label us for what we are. Kaya nga, ito yung pagdiwang natin ngayon, Pasko. Sabi nung ni Jesus sa babae, sige, hindi rin kita parusahan. Na samantalang maraming nagngingit-ngit na gusto siyang batuhin hanggang mamatay. Pero ganun yung pag-ibig ng Diyos sa atin. We are redeemed. Kaya yung pagtubos siya sa atin ay pagkakataon para magpursige na maging mabuting lingkod. Ang pagtubos siya sa atin ay pagpupursigin na kahit pa paano sa mga huling buhay sa maraming taon ay maipakita natin sa kanya na tayo magiging matuwid. Sabi ko nung nakaraang Monday sa lungsad, ang malaking grasya ng Diyos ay hindi lisensya para magulit ka ulit, kundi pagkakataon para i-prove sa kanya na tayo ay handang magpatubos sa kanya. Amen ba? Amen. Gratitude for every moment, mga kapatid. Kapag nagugulo ka na, kapag nahihirapan ka na. Kaya sabi ni Brother Mike, let us pause for a while. Tingnan mo ang buhay mo, tingnan mo ang ginawa sa iyo ng Diyos. Huwag tayong mag-overwhelm, no? Huwag tayong masyadong maligalig. Kaya sabi ng Panginoon, huwag kang, do not let your heart be troubled. Huwag kang magulo, huwag kang maligalig. Magtiwala ka sa Kanya. Kaya kung meron pwedeng i-abandona mo na lahat sa buhay mo. Huwag mo na lang i-abandona ang pananampalataya mo. Sapagkat yung pananampalataya din ang tanging taglay-taglay natin sa pagiging tunay na lingkod. At alam nyo, ang kapangyarihan natin, alam nyo kung ano, hindi yung maraming pera. Ang kapangyarihan natin, hindi yung maraming ari-arian, maraming negosyo. Ang kapangyarihan natin yung tayo ay tunay na lingkod ng Diyos. Amen ba? Amen. Pag-birthday pala, walang palakpak, no? Yun ang kapangyarihan natin, mga kapatid. Kaya nga, ang masayang tao yung hindi siya inuusip ng kanyang buhay. And that's our big tool, powerful tool. Huwag kang maniwala nung sa lahat meron sila, masaya sila. Sapagkat hahabulin sila ng sarili nila. Kaya ang kapangyarihan natin yung tayo ay totoo sa ating sarili, sa ating kapwa. At malinis at malaya mong titingnan na mata sa mata sapagkat alam mong wala kang tinatago at dinadalang kalaban sa pagkatao natin. Kaya nga sabi ko sa panaginip, erong kung na-check na ito sa inyo, habang paggabi nagmumula ako ng mga quotes, mga random mga komentary. May message akong napakinggan, Brother Chito, if you will not change your lives, you will sabotage your life. Bigat, no? Kapag di ka nagbago, sinasabotahe mo ang buhay mo. Alam mo yung sabotahe, mas malala pa yung sa sinisira. Dinidistract mo yan. And sometimes, ayaw nating masaktan, ayaw nating mahirapan, ayaw nating maghirap, pero tayo mismo ang sumasabotahe sa buhay natin. That's why God give us the ability to be thankful, na maging mapasalamatin. Na huwag manahan sa atin ang pagiging unkind, yung taong hindi mabuting tao. Na? May mga taong hindi mabuti sa kanilang kapwa.
Nakita niya pa lang yung figura ng mukha ng iba, naiinis na siya. Na? And there's something within us. Ito yung prayer ko. Sabi ko, Lord, bigyan mo ko ng pusong kagaya sa'yo, na yung ang buhay ko hindi magtangi, sapagkat ang yaman ko ay ang mga taong pinupuntahan ko. Ang yaman ko yung mga taong nagiging kasama ko sa paglilingkod, sapagkat hindi magiging totoo ang paglilingkod ko kung may pipiliin akong tao. Ako kanya? Sapagkat ang Panginoon ay napunta sa ating lahat, hindi dahil mabuti ka, hindi dahil maayos ka, kundi dahil may kulang ka. Sa kulang mo na yan, nandun ang Diyos para punuan ka. Punuan tayo lahat sa ating. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan. Nagpapasalamat po kami ngayong hapon. We are thankful so much sa buhay, sa lakas, sa galak, sa kapayapaan. Salamat, Panginoon, sa buhay ng mga lingkod mong ito, Panginoon. Sapagkat dati hindi man kami magkakilala, hindi namin alam kung sino ang bawat isa sa amin. Pero pinag-isa mo kami sa pamamagitan ng iyong gawain. Na kahit paano, Lord, at alam namin ito'y nagbibigay ng halaga, ng purpose sa buhay namin. Na mabuhay kami hindi lamang para sa aming sarili, kundi maging kalakasan ng iba, maging pag-asa ng iba, maging katatagan ng iba sa pamamagitan ng biyaya mong binibigay sa amin. Panginoon, idinudulog ko po sa iyo ang mga personal na kahilingan sa bawat pamilya, Panginoon. Dalangin ko, Yahweh, na abutin mo ang bawat tahanan. Muna po, Panginoon, dinadalangin namin ang may kaarawan ngayon, si brother na nasa piling mo na, Lord. Ricardo Pamalos, Father God. Si Janes Militante, Father God. Rodi Macalo. Makaloy. Macalios. Makaloy.